Ginagawa niyo rin ba ito sa pata ng baboy? Yung ihahalo siya sa buto ng sitaw? Subukan niyo mga kabukid at siguradong magugustuhan niyo. Magandang araw, may nagbigay sa amin ng pata ng baboy. Wala kasi kaming pambili kaya binigyan na lang kami ng isa sa mga mabait kong hipag. Pumunta kasi kami sa kanila at yun, binigyan kami ng isang buong pata. Pagdating dito sa bukid, akin itong hiniwa at para na rin malinisan. Hinugasan ko ito ng mabuti para matanggal ang dugo. Tapos naghanda na rin ako ng ricado na kakailanganin ko. Bawang at sibuyas lang yung aking gagamitin. Tapos blessing din itong buto ng sitaw. Wala kaming tanim na sitaw ngayon na ganito, pero may nagbigay sa amin. Sinalang ko na itong kawali kung saan ko igigisa yung pata na aking hahaluan ng buto ng sitaw. Ang sarap talaga mamuhay sa probinsya. Basta mayroon kang mga babait na kapitbahay ay hindi ka magugutom. At itong bunso ko nga habang nagluluto ako ay gusto din niyang makita. Kinuha niya pa talaga yung upuan para mayroon siyang pagpatungan para makita niya yung aking ginagawa. Halatang bata pa naman yung baboy na kinatay kaya mabilis lang siguro naman itong lumambot. Tinakpan ko muna itong pata na aking ginisa. Tapos pumunta ako dito sa puso namin para hugasan itong buto ng sitaw nang sa ganun ay matanggal ang alikabok. Singapore ang katawagan sa sitaw na ito. Nang mahugasan ko na yung buto ng sitaw, inilagay ko na dito sa ginisa kong pata at saka ko ito nilagyan ng tubig. Pagsasabayin ko na ngang palalambutin yung pata at ganun na rin yung sitaw. Pag bagong ani ang buto ng sitaw, mabilis lang din itong lumambot o maluto. Pero kapag yung mga binibili sa palengke, medyo may katagalan na palambutin. Hindi ko alam kung bakit ganun. Pagkaraan nga ng ilang minuto, tinignan ko na itong aking niluluto. Malambot na yung pata at ganun na rin yung buto ng sitaw. Kaya tinimplahan ko na ito ng pampalasa na betchin at ganun na rin ang asin. Pagkatapos kong matimplahan, tinakpan ko na muna ito. Pagkaraan ng ilang minuto, hinango ko na rin. Hindi ko na nga ito nilagyan ng gulay, maski dahon na nga ng malunggay ay hindi ko na nilagyan. Sabi ko nga sa aking asawa, marami naman yung aking niluto, kahit hindi nalagyan ng gulay. Pagkatapos manalangin ng aking asawa, naglagay na ako ng kanin at ganoon na rin ang ulam dito sa aking wooden plate. Noong mga nagdaang taon, may tanim din kami ng ganitong sitaw. Kaya lang ko konti na yung amin na ani na binhi. Kaya hindi na ako nakapagtanim ulit. Tapos yung aming kapitbahay, sila yung madalas magtanim ng ganitong klase ng sitaw na tinatawag nga ditong Singapore. Sobrang init ng panahon, talagang pinagpapawisan pa ako habang kumakain. Kain po tayo mga kabukid. Katamtaman lang ang lambot ng pata, ganun din yung buto ng sitaw. May panghimagas na rin ako dyan na mangga. Bunga ng mga tanim dito sa bukid. Tulog na nga yung bunso ko kaya hindi ko na siya kasabay na kumain pa ng pananghalian. Mabigat sa tiyan ang buto ng sitaw, kaya kahit kunti lang ang kanin na kainin, ay mabubusog ka talaga. Pagkatapos kong kumain, kinain ko na rin itong mangga. Ang tamis ng mangga, basta kusang nahinog na din ginamitan ng kalboro. Kapag nakalboro kasi, dilaw na dilaw ang balat, pero yung laman ay maasim. Mabuti na nga lang at ngayong taon, namunga ng marami yung mga mangga dito sa bukid. Kaya di na namin pa kailangang bumili ng mangga kung gusto naming kumain. Mamimitas na lang kami at amin itong pahihinugin. Hanggang dito na lang mga kabukid. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood.